Hello guys! Welcome back to my channel and this is Wanderlust. Kumusta naman ang bawat isa dyan? I hope na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Well, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please do consider to hit subscribe. Isama nyo na rin ang bell button para you are keep updated and notified sa next nating mga videos. And for today's video, actually guys, para ito sa mga lahat na mga OFW. Kasama na din ako. It's because na I am also one. At yung topic natin ngayon ay mga 5 kadahilanan kung bakit ang isang OFW, no matter how long sa abroad, no matter how big ang salary, ay hindi pa rin magawang makapag-ipon for over years. Okay, so ano-ano nga ba ito? Minsan may makakasalubong ka, makakausap mo, magugulat ka na lang. Ate, ilang taong ka na? Kuya, ilang taong ka na? Ay, 20 years na ako nasa abroad. Ay, 15 years na ako sa abroad. Hindi ko naman nila lahat ha, pero mostly, okay? Meron tayong mga kamalian na mga nagagawa na minsan yun ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nakakaipon. Okay? Kuya, balik tayo. Kuya, ilang taong ka na? Minsan sasabihin sa'yo, 15 years, 20 years. Oh, siguro marami ka nang naipon na, no? Anong isasagot sa'yo? Wala pa rin kasi nga ganito, ganyan. Siguro meron, marami akong naipon, ugat, uban, o diba, stress. Ganyan ang kadalasan na sagot ng mga makakausap mo. No matter na pabiro man yun or katotohanan, but still, there are many na mga OFW ay hindi pa rin nakakaipon. So, bakit? Ano ba yung mga dahilan? 5 lamang ito. So, number 1, walang malinaw na goal or walang target. Wala kang target every month or every year kung how much or kung gaano ang dapat mong ipunin every month. Pagkatanggap mo ng sahod, parang wala lang. Kasi parang pag wala kang target, just like parang kung saan lang ang tatamaan mo, yun na yun. Diba sa dart nga, diba meron siyang circle na dapat andun ka sa pinaka-target niya. Dapat you will hit the target in the middle. Pero kung wala kang target, kahit saan mo pwedeng itama, kahit sa bubong, pwede. Pasado na yun sa'yo kasi wala ka namang target eh. Kaya every month, hindi ka nakakapag-ipon kasi nga, wala ka namang inaalala eh. Pagkatanggap mo ng sahod, gastos dito, gastos doon, happy dito, padala doon. Ayun, wala kang malinaw na target kung ano ba dapat. Ano ba yung dapat mong gawin sa sahod mo. So, hindi mo siya natatrack. Malalaman mo na lang, makikita mo na lang, 2nd week pa lang, wala nang laman yung wallet mo. Okay. The second one is, nakikita ko dito ay, yung unlimited na pagpapadala sa pamilya. Yung parang wala nang katapusan, wala kang limitations. Hindi naman masama or hindi naman masama na magdamot tayo, pero dapat meron tayong limitation na dapat ipaalam natin sa ating pamilya na hanggang dito lang ang kaya kong ipadala every month. Okay? Kasi nga, minsan nangyayari sa atin, dahil nga, of course, wala tayo sa kanilang tabi, yung parang, yung time na wala tayo or the way how we express our love to them, especially sa ating mga kids, na pupunuan natin ng pera or yung mga material or kung ano yung mga hinihingi nila kahit na unnecessary na ay ibinibigay na natin. Tandaan natin na isang beses lang tayo nagsasahod sa isang buwan. Okay, pero kung magpadala ka ay unlimited. Kakapadala mo lang. The next week, papadala ka ulit kasi ubos na or merong biglang hiningi ang bunso mo sa'yo or merong biglang babayarin kasi nga naubos, nagastos yung pera. Kaya dapat meron tayong limitations. Hindi masama ang magdamot. Okay? Lalo pa kung nasa maayos naman. Dapat kasi may limit tayo. Dapat mong ipaintindi sa kanila, ipaalam sa kanila, isang beses lang ako sumasahod isang buwan. Dapat hanggang ganito lang ang kaya kong ipadala sa inyo. Pagka-shine nyo na, or syempre kung may asawa ka, pwede naman siyang magtrabaho para makatulong sa'yo. Okay? So kung may mga anak ka na pwede namang makatulong sa'yo, something na pag-usapan nyo na magpamilya para
malisen para magkasya. Halimbawa, yung 10,000 na allowance nila per month, ipaintindi mo sa kanila, ipaunawa mo sa kanila, next month ulit ha, 10,000 next month, hindi tayo pwedeng sumobra dyan. Ayun. Kaya isa yan sa mga dahilan kung minsan na wala tayong kontrol. Tayo din minsan ang may kasalanan kasi nga, o sige, padala. Kesyo, sumasahod tayo every month. Kaya, di bali na, next month na lang ako iipon. Pero hanggang naubos na lang yung taon, yung isang kontrata mo na wala kang naipon. And another one is utang. Actually guys, parang magkakarugtong lang naman ang mga ito dahil nga unlimited yung gastos mo, wala kang goal, wala kang target, unlimited yung padala mo, wala kang limitations. Kaya minsan, kandalubog-lubog ka na sa utang, o di ba? So dahil kulang ka sa budget ngayon, may gusto kang bilhin, or naubos na yung budget mo for this month at meron kang emergency sa Pilipinas, kailangan mo ngayong mangutang sa kaibigan mo. So, anong gagawin mo? Next month, tatapalan mo yun sa sahod mo. So, magiging cycle na. Next month ulit, kukulang ka ulit. Anong gagawin mo? Mangungutang ka na hanggang sa hindi mo namalayan na lubog ka na sa utang. Or another example sa utang is, sa Pilipinas, marami ka nang binabayaran. Actually guys, totoong nangyayari ito. Marami ka nang binabayaran. Kumbaga, sakto na lang, nag-iipon ka sana, meron kang naset aside para sa ipon mo. Pero, yung sa Pilipinas, dahil gusto nga nilang magpalit ng TV, or gusto nila nang bumili ng mga microwave, or gusto nila bumili ng kung mga ano-ano na mga gadgets na pwede naman na ipagpaliban sana. O diba? So, anong gagawin? Dahil nga, walang pera or walang budget, ipapangutang. So, nagkakaroon ka tuloy ng obligasyon na bayaran yung mga utang na yun na pwede naman sanang ipagpaliban. Or, na imbis na ipon mo na sana, ipambili mo pa ng gadgets just to masatisfy lamang yung mga needs nila. O, diba? So, utang. Another one is, one day, millionaire ka. Kumbaga, luho. Naging bisyo mo na yung shopping, naging bisyo mo na yung palaging nasa eat all you can, naging bisyo mo na yung lagi kang nanlilibre, na pag sumahod ka, akala mo parang araw-araw may sahod, araw-araw Pasko. Tandaan natin guys, sa isang buwan, isang beses lang tayo sumasahod. At sa isang buwan na yon, ang dami nating hirap na pinagdaanan. So, yun ang dapat nating alalahanin. Wala namang problema na sometimes you have to treat yourself, pero huwag naman yung sobra-sobra kasi lahat ng sobra masasabi na nating luho, di ba? Wala namang problema na manlibre ka sa kaibigan mo from time to time, o di ba? Parang pasasalamat na rin, but hindi na every time ikaw yung laging nanlilibre just to keep them by your side. So, katulad dito sa amin, sa isang buwan, hindi lang basta isang beses kami nagde-day off, or once a week, hindi lang basta isang beses kami nagde-day off, kundi marami kami mga off dito. At isa din itong mga shop, every time na weekend, talagang nagsisale sila. So, kung talagang maluho ka, talagang gusto mong mag-shopping, pagsahod mo, ang daming sale. Sa totoo lang. So, kung wala kang control sa sarili mo talaga, hindi mo na mamalayan, pag uwi mo, marami kang bitbit, marami kang damit, na hindi mo naman talaga kailangan, kung di takaw mata ka lang, binili mo, dahil nga sale, pero hindi mo naman kailangan, andin na mamalayan mo, wala na pala, wala ka ng pera sa pitaka mo, pati yung ipon mo, pati sana yung ilalagay mo sa savings mo, nagastos mo na. So, ayan guys, wala tayong control sa ating sarili. At the last one is yung mindset. Iba yung mindset natin at yung mindset ng pamilya natin sa Pilipinas. Of course, tayo yung mindset natin, need nating mag-ipon para makauwi tayo kaagad. The sooner, the better. O, diba? Pero yung mindset ng pamilya natin minsan sa Pilipinas is gagastos sila, magpapadala si mama, magpapadala si ate, meron akong pambili ng ganito, nung ganyan. So, hindi nagja-jibe yung mindset natin na ikaw sana ay gusto mong mag-ipon, pero sila, gusto nila ay gumastos ng gumastos. So, yun ang mga kadahilanan guys, bakit minsan
Hindi lang minsan kundi kadalasan mahirap sa ating mga OFW ang makapag-ipon is because na wala tayong control, wala tayong disiplina sa ating sarili. So ano-ano ang mga dahilan na yun? Number one, wala tayong target or wala tayong malinaw na goal every month kung magkano yung ating iipunin. Unlimited yung ating mga padala sa ating mga pamilya or nalulubog tayo sa utang. Isa pa is yung overspending tayo, yung one day millionaire tayo na pagkasahod, pagkahawak ng sahod, ay, parang milyonarya ka. One day millionaire nga tawag, di ba? At the last one is yung mindset. Hindi magkatugma ang mindset mo at ng pamilya mo. So, ayun lamang guys. I hope na meron kayong natutunan. Thank you so much for watching. I hope na this topic will help na sa ating mga OFW. Guys, dapat nating ingatan, dapat nating isipin na sa abroad, hindi yan pangmatagalan or hindi yan forever. Lagi nating tandaan na yung puhunan natin dito sa abroad ay yung tanging lakas natin. Pag malakas ka, well, makapagtrabaho ka, patuloy kang i-hire ng amo mo. Pero pag hindi na, uwi ka na sa Pilipinas. So, dapat nating paghandaan ang mga bagay-bagay na yun. Don't just let na yung isang buwan mo ay mapupunta lang sa wala, na parang wala lang nangyari over years. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much for watching and see you on the next one. Wanderlust here. Isa lang ang lagi kong sinasabi na whatever you do in life, make sure that it makes you happy.